Inayos na nga namin ni Jowa yung pinamili namin na grocery nung nakaraang gabi. Yung ibang karton ay nakabukas na dahil nabilhan na nga po iyan. 6 na ng gabi yan ko Marites at nakauwi na nga rin si Jowa galing sa trabaho niya. Tinulungan niya na nga ako mag-display. Dahil kung ako nga lang po yung magdi-display dyan ay hindi ko talaga agad iyan matatapos. Lalo na nga itong pag-refill ng mga sabon, shampoo at saka mga conditioner dahil kailangan mo nga iyan putol-putulin. Sabi niya nga na yung pinuputol-putol niya nga ay yung mga lumang stock tapos pinailalim niya nga po yung bago naming bili. Totoo lang sa mahal ng bilihin ngayon ay kailangan din talaga natin ng malaking puhunan. Tapos ang dami ko nga nakikitang post ko Marites na matumal. Ang iba ay nagsasarado na nga ng kanilang mga munting negosyo or nagbabawas na. Sa panahon ngayon ay patibayan na lang talaga kung sino ang matitira at kung sino pa ang gustong magpatuloy. Importante din talaga na maging thankful na tayo kahit nasa bahay lang tayo ay kumikita. Lalo na nga kung hindi ka nangungupahan or sarili mong bahay lang din yung tindahan mo. Kaya nung tinatayo pa nga namin ni Jowa itong bahay namin dahil kami lang naman yung gumagawa nito, ang sabi ko sa kanya ay talagang kailangan naming magbukas ng tindahan. Alam nyo ba, nung wala pa nga kaming second floor ay talaga namang siksikan yung mga gamit namin dito sa baba at kaunting paninda. As in yung tipong may tulog pa tapos nakabukas na yung tindahan mo at kitang kita rin talaga pag nakahiga kami. Hindi ko nga alam kung paano namin napagkasya yung mga gamit namin dito dati. Dan nga pag natutulog si Tyler ay sa ilalim na ng upuan dahil hindi talaga kami kasya apat. Mula sa poste at foundation ng bahay na to Marites, dalawa lang kami ni Jowa gumawa. Pero nung nagbuhos kami nung taas namin ay merong mga tumulong. Nung nagtambak din kami nitong bahay namin ay may mga tumulong na humakot na mga panambak. Yung bahay namin dati ay sobrang baba talaga niya, yung tipong kailangan mo pang tumalon para nga po makapasok ka. Kaya tinawag nga siyang underground. Kunting ulan ay talaga namang baha na kami. Kaya minsan kahit alauna na ng madaling araw si Jowa nakakatulog tapos kinabukasan papasok pa sa trabaho ay talaga namang ginagawa niya pa rin yung bahay. Syempre at ako nga yung labor. Kaya nakatipid din talaga kami dito sa pagpagawa ng bahay namin dahil materialis lang naman yung aming ginastos. Di pa ako marunong nung dati gumawa ng mga mini vlog or video kaya pure kita lang talaga yun ni Jowa sa kanyang construction. Hindi ko alam kung paano namin na-survive yun or paano kami nakapagpatayo ng bahay. Kumikita man kasi ako dati ay pa extra lang dahil nagbebenta nga po ako online ng mga beauty product. Tapos bago nga po namin mabuo itong first floor ay umabot din talaga ng 5 taon muna. Sa isang taon ay isang poste lang yung nagagawa namin. Ang nabubuhusan. Siyempre pag foundation talaga ay talaga namang magastos iyon dahil meron pang mga beam yan. Nung nakompleto na nga namin yung poste, next naman nga po namin na pinagtrabaho ay yung pinakapader or yung asintada. Kaya kahit mabagal yung usad natin, ang mahalaga nga ay umuusad tayo. Wag lang natin isipin yung pagod sa ngayon. Dahil tingnan nyo naman Marites at na-survive nga natin iyon. So habang tayo'y nangangarap, iba'y samahan din natin iyan ng dasal at paniniwala kay God. Nadarating din talaga yung time kung kailan tayo mabibless. Tapos sobrang payat pa niya ni Jowa dati kasi pag pumapasok yan sa trabaho ay talagang bike lang iyan. Kahit gaano pa kalayo yung trabaho niya ay talagang binabike niya. Siyempre pag construction ay hindi naman iisang pwesto lang yung pinagtatrabahuan nyo. Nandyan pa yung mga subko na talaga namang hindi nagpapasahod na tapos na yung project. Kaya thank you na lang. Ilang beses na rin talaga iyan na hindi masahuran ng ilang linggo. Kaya naniniwala din talaga ako na God will provide kahit sabihin mo na walang-wala ka ngayon. Mga dating followers ay alam na nila yung kwento kong ito. Dumating na kami sa point na inipon na namin yung tagbabatching ko para lang may pambili kami ng ulam kaso nahiya kaming ipambili. Hindi ko kasi talaga ugali na humingi ng tulong kahit kanino or hindi mag-chat para umutang. Yung time naman na yun is may gatas naman yung anak kong si Sian, yung panganay ko. Kaya lang ang alat talaga ng trabaho at ng pera. Yung nasubukan na nga ni Jowa pumasok ng maghakot ng tambak, 50 pesos lang yung bayad. Pero diba kung walang nagpahakot ng tambak, edi wala kang 50 pesos, pambili din yun ng ulam. Tapos kalahating kilo ng bigas. Kailangan mo na lang damihan ng sabaw para kahit papaano dumami siya. Kaya ganito na lang din talaga kami ni Jowa magsikap kasi ayaw namin maranasan ng mga anak namin na hindi nila makain yung gusto nilang kainin or di kaya maghihirap sila. Yung madamay sila at maramdaman nila yung magutom. Natayo pala namin itong bahay namin Marites dahil din sa card. Pag member ka nga ng card ay pwede kang umutang ng housing loan. 20k po yata yung pinakamalaki dito sa amin. Pero dapat meron kang business o sarili mo yung bahay. Kaya bawat taon talaga Marites ay meron talaga ako utang sa card. Sing at saka yung Sikap 1. Yun nga yung sinusurvive ko sa pagpapagawa dito sa bahay namin at saka puhunan. Hanggang sa mabuo na nga po namin yung taas namin. Pero pagdating talaga sa trabaho ay kailangan pa talaga ni Jowa minsan umaabot ng madaling araw o di kaya 24 hours bago siya umuwi.
Hanggat may OT ay nag-OT yan. Siyempre may lingguhan ng card, meron pang ang kinsinas katapusan at may arawan pa. Para lang ma-survive yung tindahan at siyempre yung mga iba pang babayaran. Sa lahat ng mga inutangan ko kumarites, hindi talaga ako nagbibigay ng sakit ng ulo. San ay advance ko pa iyan natatapos or advance kong binabayaran. Hindi nga rin po ako nagkakaroon ng late payment sa card. Sa akin kasi pag once na hindi ka makabayad ng utang ay lalaki at lalaki yan. Ipon na yung tubo at lumaki pa yung principal. Ending, nadagdagan pa yung utang mo. Kaya hanggat may extra kang pera, ibagsak mo yan ng ibagsak sa babayaran mong utang para mabawasan yung mga kailangan mong bayaran. Pag may extra kang pera ay ginagastos mo kung saan. Naka-best technique yun kumarites na kung may extra kang pera, wag na wag mong gagastusin kung saan. Magbawas ka at magbayad ng mga utang para gumaan yung buhay mo. Matulog ng walang inaagrabyadong tao. Walang ini-stress sa paniningil. Kung hindi ka man makabayad kumarites, magpaliwanag ka at sabihin mo yung totoo sa pinagkautangan mo. Dahil yung mga taong nagpapautang ay mababait yan. Galit lang naman yan pag hindi mo sila babayaran o di kaya late ka na nga magbayad, ikaw pa matapang. Kaya kung puro utang pa ngayon ay okay lang yan dahil dyan din ako galing. Kaya mas lalo akong nagsisikap sa aking mga extra income kumarites para naman talaga hindi na nga kami kailangang umutang. So ayun lang muna kumarites, salamat sa panonood. Follow for more, God bless us at sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.